Hey guys, what's up? This is Jim. Welcome back sa YouTube channel natin, and in this video na gusto kong i-share sa inyo is itong tanong ng followers natin. Sabi niya dito, Sir, may placement po ba ang direct hire at sarili din po ba natin lahat ng magagastos papunta dyan sa Canada? Okay? So, tinatanong niya sa direct hire if may placement po ba. Okay? So, sasagutin natin to kasi maraming hindi pa nakaintindi talaga sa totoong meaning ng direct hire. Okay? Yung iba kasi kahit nakikita nila na direct hire, yung iba may agency ba, no? So magkaiba po yung direct hire at agency. Okay? So if gusto mong malaman yung sagot sa tanong na yun, no? Kung if sa direct hire meron mang placement fee, then continue watching this video. Welcome back dito. My name is Jem, and sa mga bago pang nakapanood dito sa channel natin, and tinuturo ko dito is yung direct hire na pathway papuntang Canada, no? So by teaching you proper Canadian format resume and paano kayo mag-apply sa job portal ng Canada. Okay? So balik tayo sa tanong na kung sir, ano ba talaga may placement fee ba talaga yung direct hire? So maraming ganun ang ganun na pag-iisip yung iba kasi nga hindi nila lubos na intindihan yung direct hire. Okay? So sa direct hire, meron kang gagastusin. Hindi lahat ng dito shoulder ng company or employer mo. Lahat ng gastos hindi ibig sabihin na zero money and then makapunta ka na dito. Okay? So, sa direct hire, linawin ko lang sa mga naguguluhan kung mayroon ba talagang placement fee. Walang placement fee ang direct hire kasi hindi naman to agency. Pero may babayaran ka po. Okay? Especially your biometrics. Mostly ang may bayad talaga is yung biometrics kasi requirement yan sa Government of Canada. And also medical and other documents like ng birth mo, NBI mo. Sagot mo na yan. Okay? So, sa direct hire, like sa amin, kami nagbayad sa work permit at saka yung fingerprint at medical namin. Okay? So, mga kasama ko, meron silang medical, sila nagbayad, hindi yung employer. Now, next na tanong is, Sir, kala ko direct hire, libre lahat. Libre ba yan lahat, sir? Sa direct hire nakasaad doon sa kontrata na mostly ang employer ang babayaran lang talaga nila is yung mahal, yung which is yung ticket, yun yung pinakamahal. From saan country ka papuntang Canada doon sa employer kung saan siya na location or saan na province. Like sa amin, direct hire kami from Taiwan. So ang kinuha na ticket sa employer namin is from Taiwan papunta dito sa place kung saan kami sa Newfoundland. Okay? So, unang lapag namin, Vancouver, and then after ng Vancouver, na connecting flight kami papuntang Toronto, and then from Toronto going to Newfoundland. So, bali tatlong sakay, tatlong eroplano. Okay? Tatlong eroplano, and ay dalawa lang pala, tas ang isa land na siya, kotse na siya. Okay? Bus pala, bus ang tawag nila dito. Okay? So, ang nagbayad nun ang employer from Taiwan to Vancouver, which is yun yung ang halaga ng ticket na yun sa panahon namin is 1,900 Canadian dollars. Pagkano yun? Mahal-mahal, no? And from Vancouver to Toronto is around $500. And yung bus papuntang dito sa company namin, St. John, nag-travel kami ng 6 hours. Supposedly 6 hours kung hindi yun mas snow. Since makapal ang snow that time and dami naming gamit, inabot kami ng 8 hours ang biyahe, ang layo, ang layo. So, gastos ng company yun. Okay, yun lang talaga yung gagastusan ng company at saka yung LMIA. Sila ang may sagot nun. Okay? So, pag sinabing direct hire, sir, may placement fee ba? Answer is wala. But meron kang babayaran like yung mga personal mo na mga babayaran sa Government of Canada. Number 1 is biometrics and your medical. Ikaw ang mag-shoulder nun.
Okay? So pag-gather ng mga documents like NBI, mga mga supporting documents, kayo din yung gastos. Okay, linawin ko lang na ang gastos lang ng employer, legit yung legit na employer is number 1, sila ang gagastos sa LMIA, pangalawa sila yung gagastos sa ticket. Kung saang bansa ka galing papunta doon sa company nila. Okay? So which is yan yung mahal, no? Kung ikaw ang gagastos nun, yung ticket pala sa aeroplano ang mahal nun, 'di ba? So win-win kayo sa employer mo kasi hindi lahat ng employer magbayad sa ticket. Yung iba nga ang nakapunta dito, sila pa ang nagbayad ng ticket. Pero sa mga totoong legit na mga employer sa Canada, nasa batas yan na sila ang magbayad ng LMIA at sila magbayad ng ticket mo papunta dito. Okay? So ang gagastusin mo lang is yung biometrics mo, yung medical mo at saka yung mga other documents like NBI, pagkuha ng police clearance, kuha ng birth certificate, yun lang ang gagastusin mo. Okay? So, kumunto na tanong ng mga follower natin, sir, magkano ba talaga yung nagastos mo lahat-lahat? Okay? So, sa panahon namin, no, ang nagastos ko lang talaga lahat-lahat is not exact. Hindi ko na maalala yung exact ng mga presyo, but it's around 50K sa peso, 50 to 60, more or less 50 or 60K sa peso. Kasi nagbaon kasi ako ng pera no, 1,000, which is 40K na yun, no? 1,000 Canadian dollars lang dala ko papunta dito. So sa around 40K na yun sa piso, di ba? So more or less 50 to 60K nakapunta ako dito. Okay? So yun lang ang binabayaran ko. Hindi tulad, meron ding mga ibang kasi mga direct hire na sagot lahat ng employer, no? Ang employer magbayad sa biometrics, no? But bihira lang yung ganun, no? Hindi ganun kadami yung percentage na meron. Okay? So, yun lang, and I hope malinaw sa inyo na hindi lahat ng direct hire magkapareho. May iba na kayo ang gagastos sa biometrics, which is yun yung legit, and yung iba naman is ang employer. Kung ang employer ang gagastos, sobrang bait ng employer na yun. Okay? So, sa direct hire, dalawang option. Pwedeng ang employer ang gagastos sa biometrics mo, pwedeng ikaw. Pero mostly, ang pinaka-legit yung ikaw talaga kasi ikaw yung mag-upload ng documents mo doon sa Government of Canada. Okay? So, I hope malinaw sa inyo, no, na walang placement fee dito pero may gagastusin kayo, no? Hindi pwedeng wala kayong gagastusin kasi maraming gustong mag-apply ng Canada. Naghahanap sila ng employer sa Canada, nagagastos lahat, no? Wala na silang gagastusin. Okay? So, mahirap yun na gano'n na pag-iisip na gustong pumunta dito tapos walang gagastusin. Mahirap yun. Wala nang gano'n sa panahon ngayon. Okay? Meron ka pa rin gagastusin pero hindi na ganun kamahal or hindi na ganun ka laking halaga ang kailangan mo. Okay? So, I hope this video na nakatulong sa inyo at malinaw sa inyo na ito pala yung direct hire, no? Walang placement fee pero may gagastusin ka pa rin. Okay? So again, thanks for watching, and if you think na makatulong to sa iba, kindly share this video. Okay? So, see you next time. Bye-bye.